Ilang mambabatas ang patuloy na naninindigan at pinag-aaralan ang kanilang susunod na hakbang para sagutin ang mga kondisyon ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anila dapat itong mag-proceed o magpatuloy alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Ang detalye ihahatid sa atin ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, may sagot na nga ang ilang kongresista sa tanong na paano kung sakaling pagbotohan ng Kamara ang hinihinging sertifikasyon ng Senate Impeachment Court kung saan itinatanong sa bagong komposisyon ng Kamara kung gusto pa ba nilang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nanindigan ang returning congressman ng Ako Bicol Party List at isa sa Party List Coalition Leaders na si Representative Alfredo Garbin na titindig daw ang kanyang partido sa parehong posisyon ni outgoing House Impeachment Prosecutor at dating Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon. Malinaw naman anya kasing hindi dapat bastang madismiss lang ang impeachment ng Vice Presidente. I haven't heard of dismissal and the Constitution does not speak of dismissal. Kumbaga bawal ang motion to dismiss, sir? Yes, because the Constitution speaks of hearing and trial. Paliwanag naman ni House Impeachment Prosecutor Isabel Zamora, pag-aaralan pa kung paano magko-comply sa pangalawang kondisyon ng Senado, lalo't sa July 28 o sa mismong umaga ng sona ng Pangulo, opisyal na magko-convene ang 20th Congress at kailangang sumalang ang desisyon na yan sa plenaryo ng Kamara. As we said before, we believe that this is not required by any rule or even the Constitution for the impeachment to proceed kasi tuloy-tuloy na nga po dapat yung trial once we transmitted to them the articles of impeachment. In any case, pwede nga pong i-issue yan dahil sigurado namang itutuloy ang impeachment. Sa pagbukas na rin mismo ng sesyon ng 20th Congress, may i-appoint ang mga bago o incoming na House Impeachment Prosecutors na sina Atty. Chel Jokno at Atty. Laila De Lima. Mula dito sa Kamara, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.